Magandang araw ho sa inyo. Pag-usapan natin 'to mga kapatid, si Kibuloy, 'no. Actually, apat na ho pala yung mga kasabwat niya. 'Di ba meron siyang mga co-accused, wanted siya sa US. So meron siyang mga kasamahan dun na nakakulong na. Tapos ngayon, eh, isa-isa ho na umaamin sa kanilang mga kasalanan, 'no. Pumapasok sa plea bargaining agreement. Kapalit na pag-amin, tapos yung ibang mga kaso na magagaang, ang kaso para sila ay makulong, yun po ay idini-dismiss, hindi na itinutuloy pa ng State Department kung di nagkakamali, ng, Amerika. Now, dito sa SMNI, ito yung balita. Buti ngayon itinama na po nila ha. Tingnan niyo, sabi nila rito, breaking charges for major offenses against KOJC members in the US dismissed anew. October 26, 2024, U.S. Attorney's Office in California dismisses forced labor, money laundering, human trafficking charges against Kingdom of Jesus Christ members Amanda Estopare and Gia Cabactulan. Yan. Estopare and Cabactulan entered into a plea deal agreement in the US court. Okay? So ano ba ang implication nitong mga pag-amin na ginagawa nila? Well, this is tantamount to the veracity of the accusation against Apollo Kibuloy na siya yung mastermind nila, 'di ba? Umamin sila eh. Ito pa. ah, may kasi ganito lang yung post nila. Ito yung nauna si Marisa Dueñas na ito yung matinding fake news rito eh. Tingnan niyo ha yung mind conditioning. Wala yung paliwanag din. Ito lang. SB9 News. Justin, Korte sa Amerika ibinasura ang mga kasong human trafficking, forced labor at money laundering versus KOJC leader. Sino po bang, pag sinabi natin dito sa Pilipinas na KOJC leader, wala hong ibang papasok sa utak ng mga Pilipino kundi ho si Apollo Kibuloy. Na ngayon ay nakakulong naman, di ba? Yan, abangan ang buong detalye, bla bla bla. Pero ang totoo po niyan mga kababayan, eto hong si Marisa Dueñas, pumasok po ito sa isang plea bargaining agreement. Actually, siya ho yung pangalawa na kumanta. Okay? So, eto ngayon, tong dalawa, kaya po naging apat. Yan. Ito, sabi rito, charges for major offense against KOJC members in the USA to be dismissed anew. Yan, October 26, 2024, based on plea deal, U.S. Attorney's Office in California agrees to dismiss forced labor, blah, blah, blah. Yan, dun sa dalawa. Ito pa. So ito na, balita rin po sa atin dito. Now, ano ba yung ginawa rito nila Estopare? According to court documents from 2015, uh, and about January 29, 2020, the defendants and other had agreement to commit marriage fraud. They arranged for KOJC members, di ba? Ganun ginagawa nila yung mga sham marriages para yung mga miyembro nila na makapag-stay pa, to stay longer sa US, yung mga paso na yung visa. So, ipapakasal. Yun. At meron ng isang, di ba merong isang lalaki nung nakaraan sa Senate investigation na humarap at sinabi niya na isa rin po siya sa nakaranas ng sham marriage na yung miyembro nila para makapag-stay, ipinakasal sa kanya. Grabe. Ito naman, di ko alam kung nagayumang ewan, nagpapagamit sa mga katarantaduhan ni Kibuloy. Sabi rito, under the 17-page plea agreement, Cabactulan and Estopare, both KOJC officials in America, could face up to 5 years in prison and a 250,000 fine. Okay, kulong pa rin po sila. So kung kulong pa rin po sila, yung pong kasong mga inamin nila, lalo lang po yan talagang nagdidiin na totoo ang mga kasong isinampalaban dito kay Kibuloy. Ito yung sa nauna sa kanila, October 10. Yan. Yan si Marisa Dueñas. Ganun din. So inamin lang nila yung mga pare-pareho nilang pinagagawa. Marisa Dueñas is a co-accused of Maria de Leon, who is said to have processed fraudulent documents for church members. Etong si De Leon ang kauna-unahan na kung talaga kumanta. De Leon had previously reached a plea deal. Ayan nga, siya nga.
and is scheduled to be sentenced on January 27 on the next year. Yan. A date for Dueñas plea agreement hearing has not yet been set. Okay? So, didesisyonan pa lamang sila kung yung bang ah, plea agreement nila eh pasok sa banga. Hindi, nako sana hindi. Total umamin na rin naman eh, 'di ba? Hmm, ah, Ito yung nangyari noon, January 31, 2020. Yan. So, kabaktulan, Marisa Dueñas, pinakulong po yan ng US judge kasi nga po, flight risk. Ang palusot naman ng kanilang abogado, eh, may sakit daw. Ito pa, ano ba ginawa nila roon? Ito, sabi sa balita, the church raised 20 million from 2014 through mid-2019. But most of the money went back into the church coffers and to pay for luxury goods for church leaders. That included Bentley, Bulletproof Cadillac, Escalade, and an Armani suit and real estate. And the complaint said the church also owns a mansion in Calabasas, California. Okay, one victim told investigators that church leaders shaved her head, okay, kinalwo, and made her wear an orange shirt with SOS on the back which stood for Son of Satan. Diba? So kapag hindi po nakakaganap sa tungkulin, halimbawa, ah, tag dito, failure yung mga koleksyon nila, yun, napaparusahan sila. Tapos sasabihin na Son of Satan, yung mga gano'n-gano'n. Yan ang mga common namang maririnig mo kay Kibuloy, serpent seed, 'di ba, mga ganyan. May serpent seed sa'yo. Oh, grabeng ginawa nila ro'n 'no. And the workers received little no pay and were required to meet steep fundraising quotas. Top performers known as assets were then forced into sham marriages with other church members or made to obtain student visas or they so they could stay in the country. Prosecutor said. Investigators said church leaders had arranged 82 such marriages in the past 20 years. Those who failed to meet quotas faced punishments that including paddling, pinapadel, or being forced to spend 3 to 5 days in isolation in the walled section of the compound while being denied food and listening to pre-recorded sermons by church leaders, according to the complaint. So, ang ginagawa nila, uh, inano nila, tawag dyan, um, binabartolina nila. No? Solitary confinement, Bartolina. No, tapos ini-impose nila yung forced ah, um, fasting, gano'n. Pero bubusugin ka nila, ririndihin ang tenga mo sa mga pangangaral ni Kibuloy. Napakalulupit. And sabi ni Kibuloy 'di ba sa Senado nung nakaraan, dahil may nagreklamong ganyan ang ginawa sa kanila. Sabi niya, ang fasting hindi ko naman ito parusa at sinimple pa nga niyang ihirit do'n na meron tayong separation of church and the state. Ang ibig sabihin po, gustong palitawin do'n ni Kibuloy, wala kayong pakialam kung anong parusa ang ginagawad namin. Hindi niyo puwedeng panghimasukan, hindi puwedeng saklawan ito ng batas ng Pilipinas kasi nga merong separation of church and state. Kaya lang, hindi na po ito gano'n pinatulan ng mga senador, pero dapat pinatulan 'yun, na ano ba ang ibig mong sabihin? Ah, Hindi kayo dapat sinasaklawan ng batas ng Pilipinas? Sa gano'ng klaseng gawain na ipinagbabawal ng ating revised penal code, pinagbabawal ng ibang mga batas natin or even special laws. Tapos dahil merong separation of church and state, hindi kayo pwedeng saklawan. Alam niyo yung gano'ng kaisipan mga kapatid, mali yun, eh. Papaano ko nasabing mali yun? Yes, totoo meron po tayong separation of church and state. Nang simple lang naman dun, yung mga gawaing pangsimbahan hindi puwedeng diktahan o gumawa ng batas na baba
sa kanilang karapatan sa pagrerelihiyon, sa pagsamba. Okay, yun lang po ibig sabihin nun. Sa kabilang banda naman, ang, mga taga-simbahan, mga religious groups, organization, hindi rin ninyo tama o hindi niyo rin dapat o labag sa batas na pinanghihimasukan niyo o dinidiktahan ninyo yung mga politicians natin o yung nasa gobyerno. Yun lang ang ibig sabihin nun. Hmm. Pero pagdating doon sa kung hindi ba kayo dapat saklawan ng mga batas ng bansa, mali po yung kung ang sagot nila ay hindi. Ang tamang sagot po doon, saklaw pa rin sila. In fact, yung kanilang basis ng separation of church and state is under 1987 Constitution. So ang pundasyon po nun ay ang ating saligang batas. Ang pundasyon ng mga revised penal code, ng mga batas ng revised penal code natin, ng mga civil laws and criminal laws natin, lahat po yan is the 1987 Constitution. Kasi ito po yung pinaka-foundation nila, 'di ba? Kaya nga lahat ng contradictory sa provisions ng Constitution, null and void na. O kaya, um, hindi, null and void talaga, wala ng bisa pagka-kontra, 'di ba? That's correct, Gardos up. Yang church and yang principle of the church and state talagang sobra hong inabuso ni Nakibuloy. Kasi yun ang paniniwala nila, hindi tayo pwedeng galawin ng gobyerno. Sarili tayong mundo. May sarili tayong Diyos, siya yung Diyos. Ay nako. Now, going back lang dito, maliwanag lang po rito sa mga ano 'to, mga pag-amin-amin nilang ganyan. Kahit anong, misleading na paliwanag pa nila diyan, eh, 'di ba? Kulang nga sa concept ito, eh. Hmm. Breaking news: charges for serious offenses against KOJC members in the US have been dismissed again. Wala pang dinidismiss. Sisintensyahan pa lang. Hmm. Alright? Ganyan, ganyan sila kalakas mag-mislead ng tao. Alright, so iwan na natin 'to.